Yon, for today's video mga kapwa ay magpapalit na muna ako ng gulong kasi matindi na talaga, kita na yung fly. So kakalabas ko lang ngayon mga kapwa sa duty at ito makikita nyo yung gulong, talagang paikot na, grabe. Dinaan-daan lang namin to, bali may back ride ako, kasama ko si Diwata, papunta kami ng Quezon Province, tapos umuwi na kami pabalik ng Makati. So nag duty ako, ngayon kakalabas ko lang sa duty, so dadaling ko na to sa bilihan ko ng gulong mga kapwa. Grabe, napakatibay talaga ng gulong na to mga kapwa, kung mapapansin nyo. Nakakatakot man siya gamitin pero tiwala talaga ako dito sa gulong na to. Dahan-dahan lang din naman kami pabalik kaya nakasurvive pa rin pabalik ng Makati. Kitang-kita naman mga kapwa, sobrang pudpud na siya at talagang napakakinis na. Yun nga, kitang-kita na nga yung mga fly niya. So, hindi talaga ako nag-slide dyan kahit na basang-basa yung kalsada, umuulan, umaaraw, tumatakbo tayo sa kalsada mga kapwa. From Makati to Quezon Province, from Quezon Province to Makati. Umulan man or umaraw, hindi tayo na slide dyan mga kapwa. So talagang tiwala talaga ako sa gulong na to. Baka quick tires yan, quick tires baka naman. At yun na nga mga kapwa, dinala ko na agad dito sa bilihan ko ng gulong si Maxi para mapalitan na kasi kawawa na talaga yung gulong niya. At wala nang sinayang na oras yung mekaniko at tinanggal niya na kagad ang tambutso. Ito lang pala yung hassle mga kapwa. Kapag mga scooter yung motor nyo ay tatanggalin talaga yung tambutso kapag magpapalit kayo ng gulong. At sabi ko nga kay kuya, paki-double check baka yung may kabit mo kuya yung gulong na may rayos. Pero hindi maaari kasi nandito na nga yung gulong nating pamalit. Pero syempre kasi para malinis, hinugasan muna ni kuya yung mga lumang tire sealant kasi medyo kalat, parang expire na yata yun. Kaya naman hinugasan niya munang maigi yung mags natin para pagkabit ng bagong gulong ay maayos at malinis. At habang binabalatan niya yung gulong natin na bago ay pinabili niya na rin ako ng bagong pito. Kaya naman pumunta muna ako dun sa tindahan nila para kumuha ng bagong pito. At dito naman ay nilagyan niya muna ng pampadulas para smooth lang pagka kinabit niya dito sa mags ng gulong natin mga kapwa. At ayun na nga mga kapwa, unti-unti na nga naikabit yung gulong natin dito sa mags at inalalayan niya ng machine para hindi naman magasgas yung mags natin. At pagkatapos naman ay maglalagay na siya ng tire sealant sa gulong at kanyang sinapinan laang at hindi na ipapadaan sa pito kasi mga kapwa, kapag ka yung tire sealant pala ay dinadaan sa pito ng gulong ay maaaring magbara yung pito mga kapwa. Kaya naman ay dito niya ipapadaan sa gilid ng mags natin, sinikwat niya ng bakal ay hindi naman magagasgas yung mags natin kasi sinapinan niya ng basahan mga kapwa. At dito mga kapwa, unti-unti niya nang nilalagay yung tire sealant. Ang purpose pala nito mga kapwa na tire sealant ay kapag nabutas yung gulong natin or habang tumatakbo tayo biglang may nakatusok sa gulong ay hindi basta-bastang sisingaw kasi kaagad-agad itong magsasarado dahil may tire sealant yung gulong natin. Yun talaga yung purpose mga kapwa. Kaya naman mga kapwa, suggest ko lang sa inyo kapag nakamags yung motor nyo or yung gulong nyo nakamags ay maglagay na kayo ng tire sealant lalo na pag bagong kabit yung gulong nyo kasi hindi na ito mabubutas ng basta-basta at hindi sisingaw yung hangin kahit na matusok ito. At dito mga kapwa ay naibalik na nga yung gulong natin. Ayan, ayos na mga kapwa. Ibabalik na lang yung tambutso. At pasensya na mga kapwa, medyo namamaos pa rin tayo. Pasensya na sa boses natin at talagang hindi pa lumulubay yung sipon at ubo. Ayun, tapos na mga kapwa, bago na yung gulong natin.